Ngayon po, obvious na po talaga ang habol lang ng prosecution dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, walang iba kundi propaganda. Kasi doon po lang sa umpisa ng sa day one pa lang po ng impeachment, makikita na natin doon sa mga opening statement nila, sa kanilang mga opening manifestation, si Jerby Luistro, si De Lima, si Jokno, si Chua, lahat ng kanilang mga opening statement and manifestation, puro propaganda. Ngayon, pati yung mga kanilang mga public, yung kanilang mga partner na mga public prosecutor, ito yung mga abogado na hindi naman mga parte ng House of Representatives pero kinuha sila para mag-assist dito sa impeachment. Halos ganun na rin po yung ginagawa. Tulad na lang ni Attorney Lorna Capunan, may mga banat siya na propaganda, gumagawa ng eksena, para lang, alam niyo yun, parang mambastos, manggulang sa depensa ni BP Sara, kahit na rin si Attorney Ligutan, ganoon din ang ginagawa. Ngayon, yung pinakahuling prosecutor na isinalang nila, na abogado, public prosecutor, ganun din po ang ginagawa. Mas inuuna po yung kanilang propaganda kaysa ilatag po yung matitibay na ebidensya, pati yung kanilang mga tanungan, talagang halatang-halata na binabastos na po nila ang impeachment court ni Presiding Officer Chis Escudero at halatang nanggugulang po dito sa depensa ni BP Sara. So ito, panoorin po natin itong pagsaway dito sa panggugulang, pambabastos ng prosecutor dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow sa Makapili TV, baka naman pwede pakipindot po muna yung subscribe or yung follow button, at the same time, palike and share na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Honor, Duterte. please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Counsel. Mastermind. Move to strike, Your Honor, the Your Honor, statement. may we request, Your Honor, that it remain on record? May I request you likewise Move to strike, Your Honor. I will have to strike it off, Counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable, such as that everything was approved by and with the consent of or with the full knowledge of. It's up to you. I don't want to put words in your mouth. For the 2023, ang paliwanag niyo para sa confidential funds ay dahil gagamitin ito sa socio-economic delivery program. Tama ba? Yes, as indicated in the document earlier. Okay. At sa mga certifications naman na isinumitin ninyo in response to the AOM, sinabi dito na ginamit ang confidential funds para sa surveillance to ensure that no untoward incident will happen. Tama ba? Yes, based on the document Based on earlier, the ma'am. document. At para naman sa sagot nyo sa AOM, pati sa NS, ang sinabi naman ninyo, gagamitin ang confidential funds para sa surveillance activity that would help you determine and identify areas kung saan i-roll out yung mga proyekto ninyo. Tama ba? That's one of the That's one of justifications that we indicated. yes, which never appeared in the prior documents. Tama ba? Yes. Yes. So in short, nagbigay kayo ng 4 na bersyon, 4 na rason para sa isang pondo. Tama ba? Your Honor, please. I was expecting something, Attorney Christine. Yes. Yeah, it's misleading, Your Honor. 4 na version and conclusion of a fact. Your Honor, if I may, Your Honor. I'll allow it, Attorney Christine. Thank you. The witness is intelligent enough to be able to identify that indeed some answers were different from the previous ones they gave. And just to set the record I'm just straight, not Your so Honor. sure if it's 4, but Just to set the record straight, Your Honor, I did not say 4. I mentioned 5. ang dinig ko nga 4 eh. Ang dinig Sorry. ko 4 eh. 4. Yes, So 4. I don't know the number of versions you have, but you do admit that several versions or explanations were given. Not For the same
For the funds. same expense. There were different justifications. Okay, different justifications for the same fund, for the same confidential fund. Tama ba? Can Yes. I clarify? Just say yes or no. There were four explanations. There were 4 explanations for the same fund. Yes. 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 Okay. So in short, paiba, you will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Your Honor, please. You and I both know, Attorney May, I have to sustain whatever basis for the objection Attorney Christine may Yes, Your give. Honor. Move to strike the scam and nagsisinungaling. So stricken off the record. Last item, Your Honor. Yes, proceed, Attorney May. Okay, Mr. Ayan sinaway na ni Senator, ni Presiding Officer Chis Escudero itong si Atty. Divina Gracia pala ang pangalan nitong abogadong prosecutor na babae na to. So sinaway na siya rito dahil nga sa mga words na inilalabas niya na inappropriate, hindi po talaga to nababagay sa ganitong formal na hearing. Tandaan po ninyo itong impeachment hearing na to is same lang po ng regular court po. So yung mga nakasalang po rito mga abogado dapat mga respetado, nire-respect. Same thing din po sa mga resource person, sa kanilang mga witness. Dapat binibigyan din po nila ng respeto. So yung pagbibigay rito ni Atty. Divina Gracia ng mga gantong klaseng salita dapat hindi ina-allowed to ng impeachment court. Gaya nga ng ginawa na rin ni Senator Chis Escudero, hindi niya pinagbigyan o sinaway niya itong prosecution sa paggamit ng salita na yon. Pero tingnan nyo mamaya, uulitin na naman yan ni Atty. Divina Gracia. Attorney May. Okay, Mr. Antonio, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund sa simula pa lang. Siya ang humingi ng 250 million mula sa DBM. Tama ba? Yes. Siya rin ang nag-decide kung magkano amount ang ire-request. Tama ba? Ultimately, sa kanyang nanggaling ang desisyon. Tama ba? Yes. At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Tama ba? Through the disbursement vouchers. Tama ba? Yes. Yes. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba? Yes. Okay. In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Honor, Duterte. please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Counsel. Mastermind. Move to strike, Your Honor, the Your Honor, statement. may we request, Your Honor, that it remain on record? May I request you likewise Move to strike, Your Honor. I will have to strike it off, Counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable, such as that everything was approved by and with the consent of or with the full knowledge of. It's up to you. I don't want to. 'Di ba? Sinusubukan niya uli kahit sinaway na ni Presiding Officer Chis Escudero na wag gumamit ng mga salitang merong mga double meaning. Yun pa rin ang ginamit ni Atty. Divina Gracia. So ang habol talaga rito is propaganda. Kasi pwede namang gumamit nga ng ibang words na hindi naman offensive agad dahil nga ito iniimbestigahan pa. Pero pag ginamitan mo ng isang salita na may double words, siyempre iba na kagad yung magiging understanding dyan ng mga tao. Lalo na't nangyayari ito ipinapanood po ng publiko. So nagiging trial by publicity na lang ang nangyayari. Alam naman natin dito sa Pilipinas kung ano yung mga words na double meaning. Ang ina-assume kagad dyan is yung nasa negative na meaning. Like sinasabi nito ni Atty. Divina Gracia, architect, mastermind. So alam naman natin pag ginamit yung mga salita na yon, ang meaning niyan is nasa negative side. So kahit sabihin mo ang intention mo lang naman doon, sabihin na si Vice President Sara Duterte yung nag-authorize ng mga lahat na yan, siyempre ang lalabas doon yung negative. Ano yun? Ginamit sa corruption. Yung corruption ni BP Sara, yun yung ginamit para makakuha ng pondo sa confidential fund. So
buti na lang dito, matalino po talaga yung defense team at etong si Presiding Officer Chis Escudero, hindi niya pinayagan itong pambabastos at panggugulang ng prosecution, kaya in-strike out niya at ni-remind niya po uli itong prosecution na wag gumamit ng mga ganong salita kasi meron namang mas appropriate na mga words para maipaliwanag yung mga tanong nila at para masagot din ng maayos ng mga witness. So, sa palagay po ba ninyo, dapat na ba talagang maghigpit dito si Presiding Officer Chis Escudero sa mga prosecution team, 'di ba? Dapat na ba silang higpitan ni Chis Escudero dahil sa ginagawa nilang panggugulang at pambabastos sa impeachment court? So paki-comment down below po kung ano yung palagay. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.